Ang babae, sila ang taong dapat minamahal at hindi sinasaktan, inaalagaan at hindi iniiwan. Ngunit paano kung bilang isang babae ay hindi niya maibigay sa iyo ang iyong gusto? Basta-basta mo na lang ba siyang iiwan? At paano kung sa bandang huli ay alam mong ikaw ay natukso at sadya lang na nagkamali? Mababawi mo nga ba ang pagkakataon o pagsisisihan mo na lamang ba ito habang panahon? Isang kapanapanabik na kwento ang ating mapapakinggan ngayon kabarangay. Kasama ako si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Umalis ako ng bahay at sandaling kinalimutan ng problema. Nawala sa isip ko na may matyagang naghihintay sa aking pag-uwi, tapos ito ang madadatnan ko. Nakita ko si Papa na kahit mabagal ng maglakad ay lumapit sa akin. Alalang-alala ang mukha nito. "June, saan ka ba pumunta? Kanina ka pa namin tinatawagan pero hindi ka naman sumasagot. Kung hindi pa ako tinawagan ng kasambahay ninyo ay hindi ko malalaman ang nangyari," ang sabi ni Papa sa akin. Halos walang salitang gustong lumabas sa bibig ko. "Ano June? Sumagot ka. Masaya ka ba sa ginawa mo? June, hindi ka na bata para pagsabihan pa kung ano ang tama o mali. Pinabayaan mo si Lisel, June," ang patuloy na pagsermon sa akin ni Papa. Halos mabingi ako sa iyak ng kasambahay namin. Nang makita ko ito ay bakas pa rin sa kanya ang pagkakataranta sa mga nangyari. Tumingin ako sa direksyon nito at doon ko din nakita si Lisel na walang malay habang pinapasok sa ambulansya. Duguan ito. Hindi ko alam kung ano ang nangyari pero alam kong kasalanan ko ito. Sumakay ako sa ambulansya at nakita ko si Lisel na walang malay at bakas ang paghihirap nito sa mga natamo niyang saksak. Unti-unting tumulo ang mga luha ko nang hindi ko namamalayan. Pinabayaan ko lang pala ang taong nagmahal sa akin ng lubos para lamang sa panandaliang kaligayahan na hinanap ko sa iba na matatagpuan ko lang pala sa kanya. Huli na nga ba para pagsisihan ko ito? O may oras pa para mabawi ko ang nasayang na panahon? Dear Papa Dudut, ako po si June Mar pero mas kilala po ko sa pangalang June. Tall, dark and handsome kung ilarawan ako ng nanay kong halata namang paborito ako. Marami kasi ang nagsasabing nakuha ko daw ang mapupungay na mata ni Mama at ang kanyang matangos na ilong samantalang kulay lang daw at ang tangkad ang nakuha sa aking papa. Masaya po ang aming pamilya. Pulis si Papa samantalang si Mama naman ay isang guro. Meron akong isang kapatid na babae, si Jenny. Bagamat 8 taon ang agwat ng edad namin ay lagi kaming nagkakasundo. Yan kasi Papa Dudut ang laging paalala sa amin ni Mama na kahit ano raw ang mangyari ay wag daw naming pababayaan ang isa't isa. Kaya naman ipinangako ko sa aking sarili na hindi ko pababayaan ang kapatid kong si Jenny. "Kuya, dalian mo nang maligo, ang tagal-tagal mo para kang babae," ang sigaw ni Jenny sa akin. Ganoon lagi ang eksena tuwing umaga sa bahay namin, Papa Dudut. Walang araw na hindi kami nag-aaway ng kapatid ko at madalas ay dahil sa tagal ng aking pagligo kaya siya ang laging nalilate. "Sandali lang, maghintay ka. Bakit kasi hindi ka maagang gumising para hindi ka mahuli sa klase? Yan tuloy, nauunahan kita lagi. Batugan ka kasi," ang pangaasar na sabi ko kay Jenny. Wala akong narinig na sagot mula sa kanya kaya ang akala ko ay okay na. Nang maya-maya pa ay narinig ko ang malakas na pagkatok nito sa pintuan. "Kung hindi mo bibilisan dyan kuya, sasabihin ko kay Mama at Papa ang nabasa ko, yung love letter mo kay Cheska. Para tawanan kanila, sige ka," ang banat nito sa akin. Napahinto ako sa pagsasamo nang marinig ko ang sinabi ni Jenny. Sigurado ako Papa Dudut na nakialam na naman ito sa cabinet ko. Kaya naman ngayon ay may alas siya sa akin. "Oo na, sige na. Umalis ka na dyan at lalabas na ako," ang sagot ko naman dito. Buti naman kung ganon. Kung hindi talaga sasabihin ko lahat ng mga nabasa ko sa love letter mo, sige ka, ang pang-aasar pa nito. Narinig ko din ang hagikik nito. "Uy, si kuya, may Cheska. Uy, Cheska," ang patuloy na pang-aasar nito sa akin. Ganyan kaming magkapatid, Papa Dudut. Puno man ang asaran pero nagmamahala naman. Kahit naiinis ako ay napapangiti pa rin ako dahil narinig ko ang pangalan ni Cheska.
Ang matagal ko nang niligawan kaya naman napakanta na lamang ako nang hinahanap-hanap kita. Na-excite tuloy ako na pumasok nang marinig ko ang pangalan ng napakaganda kong crush na si Cheska. Second year college ako noon, Papa Dudut, nang una akong ma-inlove. Sa aking kaklase sa economics, si Cheska. Maganda siya, Papa Dudut. Yung bang unang tingin pa lang ay mabibighani ka na kaagad. Katamtaman ng tangkad, maputi at may bilugang mga mata na bumagay naman sa kanyang mukha. Unang kita ko pa lamang sa kanya ay sinabi ko na sa sarili ko na magiging nobya ko siya, kaya naman lagi kong pinaghahandaan ng araw ng Martes at Huwebes. Dahil doon ko lang siya laging nakikita. Kumukuha po ako ng civil engineering, kaya naman pinagbubutihan ko lagi ang aking pag-aaral nang sa ganoon ay maging ganap na inhenyero balang araw at maging proud sa akin ng aking pamilya. Pero hindi ko akalain na mas kailangan ko palang pagbutihan ng pag-aaral nang sa ganoon ay humanga sa akin si Cheska. Hi Cheska, ako nga pala si June. May katabi ka na ba dyan sa bakanting upuan? Hindi ko kasi masyadong makita yung sinusulat ni Ma'am eh. Nearsighted kasi ako, ang sabi ko sa kanya. Yan ay nang minsang napansin kong wala ang iba nitong kaklase at wala siyang kasama. Hindi ko na pinalagpas ang pagkakataon kaya gumawa ako ng paraan para makausap ko siya. Sa kadahilan ng lagi itong nakaupo sa harapan ay ginawa kong alibay ang pagiging nearsighted kahit na hindi naman nang sa ganoon ay maging close kaming dalawa. Ngumiti ito sa akin, Papa Dudut. Halos matunaw ako sa sobrang kilig. Sure, hindi naman sila papasok ngayon dahil may inaayos pang mga papers ang research namin eh. Ang agad na pagsang-ayon nito sa akin, Papa Dudut. Tuwang-tuwa ako dahil nakatabi ko siya. Halos hindi na nga ako makapagsulat dahil sa kakatitig sa kanya. Ang ganda talaga ni Cheska. Para siyang isang anghel at ang bawat kilos niya ay tunay na nakakabighani. Sa bawat paghawi niya ng kanyang mahabang buhok at bawat kumpas ng daliri niya, sa pagsusulat ay sadyang nakaka-inlove. Hindi ko alam, Papa Dudut, pero sa simpleng galaw niya ay nahuli niya ang kiliti ng aking puso. Cheska, pwede ba akong humiram ng notes mo? Madami kasi akong hindi nakopya sa lessons natin eh. Ang bilis kasi magsulat ni Ma'am kaya nalagpasan ko yung iba. Balita ko kailangan pala yun sa exam next week. Ang sabi ko sa kanya, Papa Dudut. Kahit na ang totoo niyan ay kompleto ang notes ko. Gusto ko lang talaga na magkaroon ng koneksyon kay Cheska at muli ko siyang makausap. Sige June, pero ibalik mo na lang kaagad ha, kasi magre-review pa ako. Puntahan mo na lang ako sa 3rd floor bukas. Hihintayin kita sa library, ang sabi nito sa akin. Akalain mo nga naman, Papa Dudut. Kapag siniswerte ka nga naman, wala kaming pasok bukas pero makikita ko pa rin si Cheska. Mukhang tadhana na nga yata ang gumagawa ng paraan para magkita kami. Sige Cheska, salamat ha. Hintay na lang kita bukas, ang sabi ko rito habang nakangiti. Kinagabihan noon, Papa Dudut, ay ginawa ko ang love letter na nabasa ng kapatid kong si Jenny. Nakasaad ang lahat ng nararamdaman ko para sa kanya. Inipit ko sa notebook na ipinahiram niya sa akin. Mahimbing ang naging tulog ko sapagkat alam kong kinabukasan ay muli kong makikita si Cheska. Halos lahat ng makasalubong ko, Papa Dudut, ay binati ko ng good morning sa aking pagpasok. Ewan ko ba pero para bang may magandang araw na naghihintay sa akin. At gaya nga ng napag-usapan namin ni Cheska ay nakipagkita ako sa kanya sa library. At may dala din akong isang haba ng chocolate para sa kanya. Pagpapasalamat ko sa kanya yon sa pagpapahiram niya ng kanyang notebook. Isinandal ko ang aking likod sa poste malapit sa pintuan ng library. Doon ko siya inabangan nang hindi ko siya makita sa loob. Baka kasi may klase pa ito kaya wala pa. Maya-maya, Papa Dudut, ay narinig ko ang malambing nitong pagtawa. Pataas na sila dito sa 3rd floor kasama ang kanyang mga kaklase. Hindi ako pwedeng magkamali, boses ni Cheska yon at lumakas ang pintig ng puso ko, Papa Dudut. Nakita ko na siya at tama nga ako, si Cheska yon. Napakaganda talaga niya. Kahit saang anggulo mo siya tignan ay mabibighani ka sa kanyang kagandahan. Nakita niya ako at agad naman itong ngumiti sa akin. Lalapit sana ako para salubungin siya nang biglang may isang babaeng tumakbo na nabangga ako. Hoy Lisel,
Bilisan mo na at malilate na tayo. Sigaw ng isang babaeng kasama ng babaeng nakabangga sa akin. Nahulog ang dala kong mga libro, Papa Dudut. Kasama din doon ang notebook ni Cheska. Hindi din naman ito magkandaugaga na pulutin ang nahulog din niyang gamot. Sorry, nagmamadali na kasi ako eh. Mahuli na kasi ako sa klase ko. Sa floor 4 po yun, pasensya ka na. Ang sabi nito sa akin. Pagkatapos ay tumayo na ito at muling tumakbo. Gusto ko sana siyang pagsabihan, Papa Dudut, pero nakaalis na ito. At saka baka mabawasan ang pogi points ko kay Cheska na kitang-kita ang mga nangyari. Pag-alis ng babaeng nakabangga sa akin ay napansin kong may ibang kasama si Cheska. Isang lalaking matikas at medyo gwapo din naman at hindi ko ito pinansin, pero ang kinagulat ko yung paghalik nito kay Cheska. Sabay sabing, "Babe, pasok na ako sa klase ha. Hintayin na lang kita sa cafeteria mamaya." At muling sumilay ang mga ngiti ni Cheska na paborito kong makita. Pero sa pagkakataong yun, Papa Dudut, imbes na maging masaya ay nalungkot ako. Sa kadahilan ng ang mga ngiting yon ay hindi para sa akin, kundi para sa taong nagmamay-ari na ng puso ni Cheska. Nang makalapit ito ay muli ako nitong binate. "Hi June, pasensya ka na ha. Katatapos lang ng klase namin kaya naman medyo nahuli akong pumunta sa library. Tapos mo na ba yung notes ko?" Ang sabi nito sa akin habang siya ay nakangiti. Oo. Eto nga pala, maraming salamat sa pagpapahiram, Cheska." Ang sabi ko naman dito. "June, okay ka lang ba? Parang may sakit ka." Ang sabi nito. Kung alam lang sana niya, dahil hindi ko pa man nasisimulang sabihin sa kanya ang aking nararamdaman ay nawala na ako ng pag-asa. May iba na pala siya. Okay lang ako, medyo napuyat lang. May tinapos kasi akong project kagabi kaya eto, walang matinong tulog. Ang sagot ko naman sa kanya, Papa Dudut. "Sige, mauna na kami June ha. May hahanapin pa kasi akong libro sa library eh. Ingat ka pag uwi." Ang sabi niya sa akin na may kasabay ng ngiti. Pilit ng ngiti ang naging tugon ko sa kanya, Papa Dudut. Napakasakit, ang akala kong magandang araw ay hindi naman pala. Ang akala mong maliwanag ay madilim pala. Nung akala mong babae na para sa'yo, may mahal na palang iba. Doon nga natapos ang pagpapantasya ko na may happy ending kami ni Cheska. Pero ang hindi ko alam, Papa Dudut, na ang pagtatapos ng aming kwento ay magiging daan pala para sa mas magandang simula. Hindi ganong kadaling makalimot. Paulit-ulit kong narinig na sinabi yan sa akin ni Mama, Papa Dudut. Isang araw matapos kong ikwento sa kanya lahat ng nangyari sa dapat kong liligawan na si Cheska. "Marami ka pang makikilala anak. Darating na lang yan ang hindi mo inaasahan. Huwag kang magmamadali, bata ka pa anak." Ang sabi sa akin ni Mama habang tinatapik ako sa likod. Hindi ko mapigilang malungkot, Papa Dudut, dahil gustong gusto ko talaga si Cheska. "Pero Ma, si Cheska lang ang gusto ko eh. May mali ba sa akin Mama kaya ayaw niya ako?" Ang tanong ko kay Mama na para bang batang paslit na humihingi ng candy. Ngumiti si Mama. "Anak, walang mali sa'yo. Hindi lang talaga kayo ang para sa isa't isa. Dahil iba ang nilaan ng Diyos para sa'yo. Darating din ang araw na mahanap mo yung babaeng mamahalin mo habang buhay. Hindi si Cheska ang babaeng yon." Ang sabi nito sa akin. Tama nga si Mama. May isang babaeng naghihintay para mahalin ko. Ama't Mama, kaya the best ka eh. Sa bagay, kahit na hindi naman ako magka-girlfriend eh, nandiyan naman kayong dalawa ni Jenny. Mawala na ang lahat ng babae sa mundo, wag lang kayong dalawa ni Jenny. Ang pabiro ko namang sabi kay Mama. Hay nako, at ang bola ka pang bata ka. Balang araw anak, hindi lang kami ni Jenny ang magiging espesyal na babae sa buhay mo. Pag nahanap mo na ang babaeng mapapangasawa mo, aba, 3 na kami. Kaya dapat kung ano yung pagmamahal mo sa amin eh gawin mo din sa kanya. Ang muling litanya ni Mama sa akin. Ang arte mo kuya, nabasted ka lang, uy, parang ang laki-laki ng problema mo. Ang singit ng kapatid kong si Jenny na kanina pa pala kaming sinisilip na nag-uusap ni Mama sa terrace. Tumingin ako sa kanya at bigla ko siyang kiniliti. Kuya, tama na. Sobra ako nakikiliti eh. Mama, si kuya oh. Ang sabi ni Jenny habang tawa ng tawa na kinikiliti ko. Buti na lang talaga at may masaya akong pamilya.
Nakakagaan ng puso kapag broken hearted ka. Patulog na sana ako noon Papa Dudut nang maalala kong Huwebes pala bukas. Makikita ko na naman si Cheska at ang masaklap pa ay itinuloy ko ang pag-ipit sa notebook niya ng love letter ko. Lagot ako nito Papa Dudut. Baka makita ng boyfriend niya at suntukin ako. Wala akong maisip na palusot dahil isinulat ko doon ang kompleto kong pangalan. Mapapahiya lang ako nito. Iniisip kong baka nabasa na yon ni Cheska at mapahiya lang ako. Ayoko sanang pumasok kaso wala naman akong ligtas kay mama at baka mapagalitan lamang ako. Nang makapasok na ako sa klase namin sa economics ay nakita ko si Cheska. Napansin din niya ako at ngumiti na para bang walang nabasa. Tiling kong bumilis ang oras nang sa ganoon ay matapos na ang klase. Inintay kong kausapin ako ni Cheska tungkol sa sulat pero hindi nangyari yon Papa Dudut. Pagkalabas ko ng klase at nang dadaan sana ako ng library ay nakita ko ang isang babae. Nakatayo kung saan ako naghintay kay Cheska nung isang araw. Pamilyar ang mukha nito. Saka ko lang naalala na siya din ang babaeng nakabangga sa akin dahil sa pendant niya na nakalagay na Lizelle. Mapatingin siya sa direksyon ko Papa Dudut ay ngumiti ako. Lumingon ako sa likuran kung ako nga ba talaga ang kanyang nginingitian. Saka ko lang nakumpirma na ako talaga nang makita kong walang ibang taong napunta sa library noon. Papalapit na siya sa akin. Junmar? Ang sabi nito na nakangiti. Nagulat ako kung paano niya nalaman ang pangalan ko. Oo, ako nga yun. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Ang takang-takang tanong ko dito. Nakita kong kinuha niya ang isang kulay asul na sobre na nakaipit sa kanyang aklat. Dahil dito sa love letter mo. Ang sabi nito sa akin habang inaabot ang love letter na ginawa ko para kay Cheska. Bakit nasa sayo yan? Ang tanong ko dito. Nang mabangga kita ay hindi ko na malaya na nakuha ko pala yung sobre na yan. Kasama pala yan sa mga nadamput ko. Kahapon pa kitang hinahanap para ibalik sana yan pero hindi kita nakita. Kaya naman nagbabaka sakali na lamang ako kaya pumunta ako dito kung saan kita nakita. Ang sabi nito sa akin. Hinablot ko kaagad ang sobre na yon at bakit kasi nakikialam ka at paano mo nalaman na love letter ito? Binasa mo siguro to no? Ang sabi ko sa kanya na may halong panunumbat. Pasensya ka na. Na-curious lang kasi ako kaya binasa ko na. Sorry. Ang sabi nito na halata namang sincere sa kanyang paghingi ng tawad. Sa susunod kasi huwag kang pakialamera. Ang madiin na sabi ko sa kanya. Nakita ko ang biglang pagbalong ng lungkot sa kanyang mga mata. Sorry ulit. Ang huling salitang sinabi nito sa akin at saka umalis na. Na-guilty tuloy ako Papa Dudut dahil mukhang nasaktan ko siya noong tinawag ko siyang pakialamera. Ngunit sa kabilang dako ay dapat pala akong magpasalamat sa kanya. Dahil nailigtas niya ako sa kahihiyan. Naisip kong kailangan ko siyang makita. Babawi ako sa kanya at gagawa ako ng paraan. Ginawa ko ang lahat Papa Dudut para lang makita ko siyang muli. Maaga akong pumapasok at inaabangan ko siya sa gate. Parang akong stalker Papa Dudut. Alas 10 pa ang pasok ko pero alas 7 ay nandun ako at nag-aabang sa gate pero noong magutom ako ay pumunta muna ako sa isang karinderya sa tapat din ng school. Ilang oras na ako naghihintay at nawawalan din ako ng pag-asa. Ilang saglit na lang Papa Dudut ay mag-aalas 10 na at kailangan ko nang pumasok. Baka siguro walang klase ngayon si Lizelle kaya minabuti ko na lamang na pumasok sa loob ng campus. Sa totoo niyan Papa Dudut ay medyo nalungkot ako. Alam ko kasing may mali ako at alam ko na bilang lalaki ay dapat ay hindi ko pinakita ng mali si Lizelle. Dapat ay ginalang ko siya. Umupo na ako sa pinakahuling row at ayoko nang umupo sa harapan. Baka kasi may maalala lang akong muli. Napansin ko na may ibang black pala kaming kasama kaya pala napansin ko Papa Dudut na medyo madami kami sa classroom. Binuksan ko ang notebook ko at nag-sketch ng bahay habang hinihintay ang aming professor. Uy Lizelle! Narinig ko ang pagtawag ng isang babae na nakatingin sa likod ko. Malapit kasi ang pintuan sa last row at agad ako napalingon Papa Dudut at doon ko nakita ang kanina ko pang hinihintay na si Lizelle. Hindi ako nito napansin Papa Dudut. Pasensya na kayo. May pinagawa pa kasi sa akin si Mama. Wala kasing kasama yung kapatid ko. Ang sabi nito sa babaeng tumawag sa kanya. Napatingin na lang ako sa kanya habang ito ay naupo. Buong klase Papa Dudut ay napapatingin lang ako kay Lizelle.
At sa bawat kilos nito, kahit sa mga pasimpleng pagkamot nito sa ilong at bawat pagsagot niya sa recitation ay hindi ko nga akalain papadudot na hindi pala basta-bastang babae itong si Lizelle. May pagka-boyish talaga siya. Mas lalo tuloy ako natakot kung tatanggapin ba niya ang paghingi ko ng tawad sa mga nasabi ko sa kanya noong isang araw. Pero noong natapos nga ang klase namin kay Sir Bailon ay hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa at nilapitan ko siya nang makita kong nauna nang lumabas sa mga kasama niya. Nagpahuli talaga ako para makausap ka, ang sabi ko sa kanya. Nagulat ito papadudot dahil hindi talaga niya ako nakita ng buong klase. Anong ginagawa mo dito? Ang tanong nito. Habang nakatingin sa akin, kami na lang dalawa noon ang nasa classroom papadudot. Kaya naglakas loob na rin ako. Katatapos lang ng klase ko. Ang sagot ko naman sa kanya. Umirap ang kanyang mga mata na tila hindi ata naniniwala sa akin. Wala akong panahon sa mga joke ngayon. Kaya pwede ba padaanin mo na lamang ako kasi baka mahuli ako sa next klase ko. Ang madiin naman itong sabi sa akin. Nakaharang kasi ako sa may pintuan papadudot. Lizelle? Sorry please, nagkamali ako. Nabigla lang ako kasi sobra lang ako nadala ng damdamin ko kaya siguro sa iba ko na ibaling ang pagpapaliwanag ko sa kanya. So, ako ang napagbuntungan mo, ang galit na sabi nito sa akin. Parang gano'n na nga kaya nga humihingi ako ng paumanhin sa iyo Alam kong mali ang ginawa ko, ang sabi ko dito at dinaan ko na lamang sa charm papadudot ang paghingi ko ng tawad sa kanya. Nang sa ganoon ay mapaamo ko ito. Hay, narinig ko ang pagbuntong hininga niya. Sige. Ano pa nga bang magagawa ko? Pasensya ka na rin kasi binasa ko yung laman ng sobre. Na-curious lang talaga ako Ang sabi naman nito. Okay na yun, quits naman tayo. Lizelle, pwede ba tayong maging magkaibigan? Ang agad kong tanong sa kanya. Ngumiti ito at inabot sa akin ang kanyang mga kamay. Naramdaman ko ang mga kalyo sa palad nito. Hindi mo mapagkakamalang kamay ito ng isang babae. Gusto kong matawa pero pinigilan ko na lamang papadudot. Friends, ang sabay naming nasabi. Magmula nga sa araw na yon papadudot ay naging magkaibigan na kami ni Lizelle. Tama nga ang sinasabi nila na pag may pintuang nagsasara, may bintana naman na nagbubukas. At doon nga nagsimula ang kwento naming dalawa ni Lizelle. Nagsimula sa hindi inaasahang pagkakataon. Mahirap isipin pero pwedeng mangyari. Hindi ko na mabilang ang mga araw na magkasama kaming lumalabas ni Lizelle. Hindi namin ito iniisip bilang date dahil walang umaamin sa aming dalawa. Ang ibig ko pong sabihin papadudot ay nagpapakiramdaman na lamang kami kung parehas ba kami ng dinidigta ng puso. Sa maikli naming pagsasama ay doon ko siya nakilala ng lubos. Wala nang tatay si Lizelle papadudot. Bata pa lamang siya ay iniwan na sila nito para sumama sa ibang babae. Ang nanay niya ang tanging nagtataguyod sa kanila. Buti na lang at madiskarteng tao itong si mama niya na siya namang namana ni Lizelle. May pwesto ang mama ni Lizelle sa palengke na nagbebenta ng isda at doon nila kinukuha ang kanilang pang-araw-araw at ang maintenance ng kanyang kapatid na may Down syndrome. Naalala ko yung araw na late siyang pumasok dahil pala yon sa walang kasama ang kanyang kapatid sa bahay. Kaya hinintay muna nito ang kanyang ina na galing pa sa palengke. Si Lizelle naman ay nagtatrabaho bilang waitress sa isang sikat na fast food chain. At kahit papaano ay nakakabawas sa gastusin ng kanyang nanay ang pagtatrabaho niya. Maswerte pa rin talaga ako papadudot dahil bukod sa maginhawa ang aming buhay ay masaya at buo naman ang aming pamilya. Pero hindi yun naging dahilan para hindi mahulog ang loob ko sa kanya. Humanga ako kay Lizelle papadudot na isa palang scholar at consistent din lister. Kumukuha ito ng kursong special education. Gusto raw niya kasing maturuan ng kapatid niya na hindi nila mapag-aral sa magandang eskwelahan na makatutulong sa kanyang kondisyon dahil sakapo sila sa pera. Hindi yun ang nagpahuna sa kanyang kalooban. Bagkos ay ito'y nakatulong sa kanya para maging matatag sa pagharap sa mga hamon sa buhay. Nakatitig na naman ako sa kanya habang nandito kami sa tricycle
nakatambay habang siya ay nagsusulat ng kanyang sample lesson plan. Ang ganda niya, Papa Dudut, hindi lang sa panlabas kundi sa kanyang kalooban. Alam kong maraming mas higit pa sa kanya pero siya ay ibang babae sa lahat. Lizelle, ang mahina kong tawag sa kanyang pangalan. Junmar, ang sagot naman niya na nakangiti. Eto naman gaya-gaya, paborito kong sabi dito. Anong gaya-gaya ka dyan tinawag mo ang pangalan ko di natural, tatawagin din kita sa pangalan mo. Ang tugon nito sabay halakhak. Kaya ako nahihirapang magtapat sa kanya, Papa Dudut, kasi parang baka sabihin niya na ginugood time ko lang siya. Mukhang uulan na, biglang dumilim ang langit, ang sabi ko dito. Iniba ko na lamang ang usapan dahil alam ko namang wala na namang patutunguhan ang aming pag-uusap. Tumingala ito sa langit. Mukhang uulan na nga. Tara, alis na tayo. Wala akong dalang payong Ang pagsang-ayon naman ito. Nang tumayo na kami, Papa Dudut, ay siya namang biglang bagsak ng ulan. Medyo malayo ang park sa university na pinagpapasukan namin. Kaya kahit anong takbo namin ay mababasa pa rin kami ng ulan. June, kasalanan mo ito Niyaya mo pa akong pumunta-punta rito Tuloy na abutan tayo ng ulan. Ang sabi nito sa akin na halata ang pagkairita. Aba, kasalanan ko na naman. Bakit kasi pumayag ka na pumunta rito? Kasalanan mo din. Ang sagot ko naman habang nakatingin sa kanya. Tinulak ako nito at bahala ka na nga dyan. Ang sabi niya pagkatapos ay tumakbo papalayo sa akin. Hinabol ko siya at tumakbo ako at hindi ko alam kung bakit ba umulalas na lamang sa aking bibig ang matagal nang sinisigaw ng aking damdamin. Lizelle, I love you! Sigaw ko sa kanya. Sandali itong huminto at lumingon sa akin. Ano? Hindi kita marinig. Ang sabi naman niya. Oo nga pala. Wrong timing. Malakas ang ulan kaya hindi talaga niya maririnig. Ang sabi ko, I love you. Sigaw ko ulit. Papalapit ito sa akin, hawak ang plastic na envelope na ipinatong niya sa kanyang ulo at nang makalapit na siya sa akin ay 3 dangkal ang layo niya. O ayan, lumapit na ako, hindi ko kasi marinig ang sabi nito sa akin. Ang 3 dangkal ay naging 2 habang sa malapit na ako sa kanya. I love you, Lizelle, ang sabi ko sa kanya. Nanlaki ang mga mata nito pero halata ko ang pagkakilig niya. Oh, narinig mo na. Sabi ko I love you, I love you, I love you. At hindi ko na nga naituloy pa ang sunod na I love you dahil sa paghalik niya sa aking mga labi. Halos mapatambling ako sa tuwa, Papa Dudut. Kailangan ko pa bang sabihin sa iyo ang sagot ko sa I love you mo? Ang nakangiti nitong sabi sa akin. Halos hindi ako makapagsalita sa sobrang kilig ko sa bigla niyang paghalik sa akin. I love you too, Junmar. Ang nakakakilig na tugon niya. Hindi ko na napigilan pa ang sarili ko at ako naman ay biglang humalik sa kanya. Ako na yata ang pinakamasayang lalaki sa mundo ng mga oras na yon, Papa Dudut. Ganun pala ang pakiramdam ng minamahal ka ng taong mahal mo. Tama nga ang sabi ni Mama na minsan may mga taong darating at mananakit sa ating damdamin pero pagkatapos naman ito ay papalit ang isang malaking sorpresa na magpapaligaya sa ating mga puso. At para sa akin, Papa Dudut, ang matagal ko na palang hinihintay ay nasa tabi ko lamang. At yon ay walang iba kundi si Lizelle. Masaya ang bawat araw na dumaan na kasama ko ang taong mahal ko. Napuno ako ng inspirasyon at ngayon ay hindi na lamang si Mama at Jenny ang babae sa aking buhay dahil nandito na rin si Lizelle. Ilang taon pa nga ang nakalipas, Papa Dudut, ay nakagraduate na rin kami pareho. May maganda na kaming trabaho at naipakilala ko na siya kay Mama at Papa. Akala ko tuloy-tuloy na ang kaligayahan na yun hanggang sa dumating ang hindi inaasahan. June, nag-text na ba ang mama mo? Kanina ko pa siyang tinatawagan Walang sumasagot. Nakaalis naman daw siya kanina pa sa school bakit hanggang ngayon wala pa siya? Ang pag-aalalang sabi ni Papa. Pagdating ko ng bahay mga bandang 6:00 na yon. Baka naman po may dinaanan lang pa. Hindi ba weekend bukas? Baka naman nag-grocery lang at paglulutuan niya tayo. Nasabi ko din kasi sa kanya na pupunta si Lizelle dito. Excited na naman yun na turuan si Lizelle ng bago niyang recipe. Ang sabi ko naman kay Papa. Baka nga June,
Kanina ko pa rin kasing tinatawagan itong si Jenny Hindi sumasagot, baka sinundo ang mama mo at sabay silang umuwi. Ang sabi naman ni Papa na halata pa rin ang pag-aalala. Ilang minuto rin ang nakalipas at may unknown number ang tumawag kay Papa. Yes, speaking? Ang narinig kong sagot ni Papa. Ang sumunod pang mga eksena ang lubos kong ikinabahala at sobra kong ikinabigla. Ano? Saan? Anong nangyari sa asawa ko? June, ang mama mo, wala na. Ang sabi ni Papa na halos mangiyak-ngiyak pa. Hindi totoo yan pa. Tawagan mo ulit yung tumawag sa'yo, niloloko ka lang yan. Ang sabi ko kay Papa na may bahid ng pag-aalala. Nabangga daw ang sasakyan ng mama mo. Nang umilag siya sa isang truck na kasalubong niya. Matindi raw ang pinsalang natamo ng mama mo sa kanyang ulo. Dead on arrival. Ang gulat na sabi ni Papa. Dali-dali kaming pumunta sa Mother Seaton, ang ospital na pinagdalhan kay Mama. At doon nga namin nakumpirma na si Mama ngayon nang makita namin ang kanyang bag at ID. Kanina lang ay masaya kaming magkakasama at excited pa itong magluluto sana sa pagkikita nilang muli ni Lizelle at nangako pa itong ihahatid nila akong dalawa ni Papa sa altar. Pero hindi na kailanman mangyayari yon. Wala na si Mama, Papa Dudut. At ang mga pangarap namin na binuo na magkasama ay tila isang bula na lang na pumutok at nawala. Sobrang pagdadalamhati ng aming pamilya. Kahit na anong gawin namin ay hindi na maibabalik pa ang buhay ni Mama. Iyak ako ng iyak, Papa Dudut, at wala kahit na anuman ang makakapanumbalik ng saya sa aking puso. Pakiramdam ko ay gumuho na lamang ang aking mundo dahil sa pagkawala ng pinaka-importanteng babae sa buhay ko. At yon ay si Mama. Pagkatapos ng libing ni Mama makaraan ng isang linggo ay napuno ng pighati ang aming tahanan. Halos hindi makausap si Papa na lagi na lamang tulala at si Jenny na hindi rin pumapasok sa eskwela. Para bang nawala ng saysay ang buhay namin noong mawala si Mama. Si Lizelle ang naging sandalan ko sa mga oras na magulo ang isipan ko, Papa Dudut. Kahit na anong hirap ay hindi niya ako iniwan. Mahal? Kumain ka na please. Ilang araw ka nang ganyan baka magkasakit ka. Ang sabi nito sa akin. Mamaya na lang. Wala akong gana ngayon, mahal. Ang sabi ko naman dito na umiling sa ibinibigay niyang pagkain. Mahal, dapat wag ganyan. Kung makikita ka lang ngayon ni Mama, siguradong magagalit sa iyo yun. Ang sabi nito na may halong paglalambing. Please Lizelle. Sana maintindihan mo na hindi madaling mawala ng nanay kaya sana intindihin mo na lang muna ako please. Ang maiksing pakiusap ko dito. O sige mahal, mauna na ako ha. Mamaya dadaan ulit ako dito sa bahay. Baka kasi malate na ako sa trabaho ko At huwag mong kakalimutan na kainin ang dinala ko ha. I love you mahal. Paalala nito sa akin. I love you too. Ang malamya ko namang sagot sa kanya. Napatitig ako sa dala ni Lizelle na pagkain. Nagluto pala ito ng carbonara at lasagna. Alam niya kasing paborito ko ito at natatandaan ko din na ito rin ang unang recipe ni Mama na itinuro sa kanya. Nang buksan ko ang lunchbox ay nakita ko ang maliit na sobre. Binuksan ko ito at doon ko nabasa ang mga sulat pala para sa akin ni Lizelle. Dear Mahal, alam ko na mahirap ang pinagdaraanan mo ngayon. Malungkot ako dahil wala man lang ako magawa para maibsan kung ano man ang iyong nararamdaman. Pero mahal, tatandaan mo lagi na andito lang ako para sa iyo. Hindi kita iiwan. Kahit na ano man ang mangyari kaya ngumiti ka naman dyan. Namimiss ko na yung makulit na June. Alam kong matagal pa bago bumalik yon pero naniniwala ako na malalagpasan mo yan. Ikaw pa. Kaya kita love na love I love you June ng buhay ko. P.S. Kain kang mabuti ha. I love you. Ang nakasaad sa sulat ni Lizelle sa akin. Minsan napapatawa na lang ako sa kakornihan niya na para bang high school na nagbibigay ng love letter pero hindi ko maitatanggi na si Lizelle ang pinagkukunan ko ng lakas sa ngayon. At malamang kung wala siya ay hindi ko kakayanin pa ang mabuhay sa mundo.
Lumipas din ang halos 5 taon at naisipan na rin namin na lumagay sa tahimik ni Lizelle. Pangarap ko ang bumuo ng sarili kong pamilya kasama siya. Hanggang ngayon nga papadudod ay tandang-tanda ko pa rin ang araw na nag-propose ako sa kanya. 7th anniversary namin yon papadudod, pero kunwari ay hindi ko naaalala. Kinuntsaba ko ang kanyang buong pamilya, pati na rin si Papa at Jenny. Mahal, asang ka na ba? Kanina pa kitang hinahanap, akala ko lalabas tayo ngayon. Ang inis na tanong nito mula sa kabilang linya. Ha? Bakit naman tayo lalabas ngayon? Wala namang okasyon at isa pa, marami akong kailangang tapusin. Maraming pinapagawa si boss. Bukas na lang mahal ang pagpapaliwanag ko dito. Oo mahal, sabi mo ang maikling sagot niya. Sa tono ng kanyang boses papadudot ay halata mo ang kanyang pagkadismaya, pero hinayaan ko lang ito para hindi ako mabuking sa aking pinaplano. Mga bandang 7:00 yon nang makauwi itong si Lizelle galing sa kanyang trabaho. Sa gate pa lang ay takantaka na ito kung bakit walang kailaw-ilaw sa kanilang bahay. Ang hindi niya alam ay nandoon na ako sa loob ng bahay nila kasama ang aming pamilya at ang aming mga kaibigan. Pagbilang ko ng 3, sabay-sabay nating ibubukas ang ilaw ha? Ang sabi ko sa mga kaibigan namin ni Lizelle. O ayan na siya, ayan na siya. Ang senyas ko sa kanila. Mama? Mama? Nasaan ka? Bakit ang dilim-dilim dito? Ang tawag nito hanggang sa ibukas namin ang ilaw at sumigaw ng surprise. Halata ang pagkabigla nito papadudot at halos maiyak na siya sa sobrang tuwa. Lumapit na ako kay Lizelle na noon ay hindi makapagsalita. Ikaw talaga June? Kaya pala tanong ka ng tanong kung anong oras ako uuwi ng bahay. May pa-OT-OT ka pang nalalaman dyan. Ang sabi nito na sumisinghot-singhot pa ng dahil sa pag-iyak. I love you mahal. I always thank God for giving me you. Ang sabi ko dito na halos tumulo na rin ang luha. Lumuhod na ako papadudot habang sumisigaw ang mga nasa paligid namin habang kinukuhanan naman kami ng video ni Jenny. Kaming dalawa ni Lizelle. Hoy! Ano namang pakuluyan June? Tumayo ka nga dyan, ang madiin na sabi nito. Hindi ako tatayo dito hanggat hindi mo ako sinasagot ng yes. Ang sabi ko sa kanya. Ano bang mga sinasabi mo dyan June? Ang sabi ni Lizelle na walang ideya na yayayain ko na siyang magpakasal. Lizelle, ikaw yung babaeng gusto kong makita sa bawat pagpikit at pagmulat ng aking mga mata. Ikaw yung babaeng hindi ko pagsisisihang ipaglaban at mahalin. I love you with all of my heart, Lizelle. And I want you to be mine forever. Will you marry me? Ang dire-diretsong tanong ko habang ako ay nakatitig sa kanya. Sandali itong tumingin sa mga pamilya at kaibigan at nakapaligid sa amin. At ngumiti at muling ibinaling ang tingin sa akin. Yes, June, I will marry you. Ang matamis na sagot nito sa akin. Inalikan ako nito at binuhat sa sobrang saya ko. I love you Lizelle, my future wife. Ang sigaw ko at naghiyawan ang mga taong nandun. Alam kong marami pa kaming pagdadaanan ni Lizelle. Maraming away at bate pero sa ngayon ay isa lang ang sigurado ako papadudot. Numan ang mangyari, siya lang ang gusto kong makasama. Panghabang buhay. Hindi ako makapaniwala na pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan namin ni Lizelle, eto na ako ngayon at hinihintay siya sa altar. Saksi ang aming mga kaibigan at pamilya sa aming pinagdaanan. Sayang nga lang at hindi na nakita ni Mama ang sandaling ito. Pero magkaganon pa man ay sigurado akong masayang masaya siya sa ngayon at pagkatapos ng kasal ay nagkaroon kami ng salo-salo. Ang mama ni Lizelle, si Nanay Remy at ang kanyang kapatid na si Bernard, si Jenny at ang aking papa. Sa pagkakataong yun ay naging maligayang muli ang aking puso papadudot at alam kong simula na ito ng tuloy-tuloy pang kaligayahan. Mahal, anong nangyayari sa'yo? Ang tanong ko kay Lizelle na noon ay halos hindi na lumalabas ng banyo dahil sa pagsusuka. Wala ito mahal, masama lang ang sikmura ko siguro hindi ako natunawan. Ang sagot naman niya. Sobra ang pag-aalala ko sa kanya papadudot. Kaya naman paglabas ni Lizelle sa banyo at nang mahiga na kami sa kama ay tinanong ko siya. Mahal, bukas na bukas pupunta na tayo ng doktor.
Lagi ka na lang nagsusukat, minsan pa'y nahihilo. Nagwo-worry na ako sa iyo eh. Ang sabi ko sa kanya habang hawak ang kanyang mga kamay. Ewan ko ba mahal? Basta lagi na lang masama ang pakiramdam ko at saka 2 months na akong delay eh. Ang sagot naman ni Lizelle sa akin. Hindi kaya buntis ka mahal? Yes, magiging daddy na ba ako? Ang masayang sabi ko sa kanya. Mahigit 3 taon na rin kami nagsasama Papa Dudut pero hanggang ngayon ay hindi pa kami nagkakaanak. Pero hindi naman kami nagmamadali at sadyang excited lang kami na bumuo ng sarili naming pamilya. Mahal naman eh. Hindi pa tayo sigurado kaya wag ka muna magsaya dyan. Ang sabi naman ni Lizelle na parang kinikilig-kilig pa. Basta bukas sa bukas, magpapatingin tayo sa doktor ha at sisiguraduhin natin na maayos si baby. Ang sabi ko naman dito habang nakangiti. Hay naku mahal. Ang mahal ko talaga, excited nang magka-babe. Kiss mo nga ako. Ang paglalambing naman ito sa akin. Hinalikan ko nga siya yung matagal na halik hanggang sa naramdaman na lang namin ang pagkasabik sa isa't isa. Habang tinititigan ko si Lizelle ay mas lalo ko siyang minamahal. Napakaswerte ko dahil hindi lang basta maganda si Lizelle. Mabait at matalino pa. Mahal ko, I love you at sana kahit na anong mangyari, we'll make this last forever. Ang sabi niya sa akin ng punong-puno ng emosyon. I promise mahal ko, kung alam mo lang kung gaano kita kamahal. Ang tugon ko naman dito sabay halik sa kanyang noo. Kinabukasan noon Papa Dudut, paggising ko ng umaga ay wala na si Lizelle sa aking tabi. Tumingin ako sa paligid at napadaan ang aking mga mata sa bakas ng dugo sa aming kama. Bumuntong hininga ako at agad na pinuntahan si Lizelle sa banyo. Mahal, okay ka lang ba dyan? Ang pag-aalalang tanong ko sa kanya. Kahit mahina ay narinig ko pa rin ang kanyang pagtangis Papa Dudut na siyang kumurot sa aking damdamin. Okay lang ako mahal, huwag kang mag-alala. Ang sagot naman niya. Hindi na ako nakatiis pa Papa Dudut at binuksan ang banyo. Nang makita niya ako ay agad siyang yumakap sa akin. Mahal, sorry mahal. Ang sabi niya habang ito ay iyak ng iyak. Alam ko na ang dahilan ng kanyang pag-iyak Papa Dudut at yon ay dahil hindi pa rin namin magawang matupad ang pinapangarap naming pagkakaroon ng baby. Mahal ko, okay lang yun. Huwag kang mag-alala. Alam ko na balang araw, ipagkakaloob din sa atin yan ng Panginoon. Magtiwala lang tayo sa Kanya. Ang pampalubag loob ko sa kanya. Alam kong mahirap ito para kay Lizelle pero alam ko na hindi kami pababayaan ng Diyos at darating din ang araw na ibibigay niya sa amin ang matagal naming minimithi ng aming mga puso. Ilang taon na ngang nakalipas Papa Dudut at pawang nawala na kami ng pag-asa ni Lizelle na magkaanak. Sa edad naming 35 ay hindi pa rin kami binibiyayaan ng anak. At ang problemang yon sa pamilya ay hindi lang doon natatapos Papa Dudut. Nang ma-stroke si Papa, hindi na nga din noon umabata pa si Papa kaya naman minabuti naming dalawa ni Lizelle ang mamalagi muna sa bahay. Pangalawang beses niya rin kasi itong na-stroke Papa Dudut at binalaan na kami ng doktor na baka hindi na niya malagpasan pa ang susunod na atake nito. Kaya kailangan daw namin siyang bantayan. Si Jenny naman ay katatapos lang ikasal kaya naman ako muna ang nag-decide. Kami muna ni Lizelle ang mag-aalaga kay Papa. Hindi naging madali ang pagiging anak at pagiging asawa. Napuno ako ng stress sa buhay Papa Dudut kaya nahirapan akong mag-adjust. Nag-uulyanin na si Papa. Yun bang bumabalik sa pagkabata kaya naman mas naging mahirap siyang alagaan. Ayaw kong may ibang mag-asikaso sa kanya. Kaya naman minabuti kong pahintuin muna si Lizelle para siyang mag-alaga kay Papa. Mahal, napainom mo na ba si Papa ng gamot? Ang tanong ko sa aking asawa habang tinatanggal niya ang sapatos ko. Oo naman mahal, kanina pa. Tulog na ngayon si Papa. Ang sagot naman nito na halatang pagod din. Buti naman kung ganon. Si Jenny tumawag na ba? Ang muli kong tanong sa kanya. Oo, tinawagan ko siya kanina. Okay naman daw ang kanilang honeymoon sa Hawaii. Ang maikling tugon nito. Napansin ko na balisa si Lizelle at hindi masyado nagkikwento, hindi gaya noong nakaraang araw. Mahal? May problema ka ba? Ha?
Problema? Wala naman mahal. Kumain ka na ba? Ang sagot nito na tila iniiba ang usapan. Mahal, yung totoo. Okay ka lang ba? Pangungulit ko sa kanya. Mahal, sorry. Dinatnan ako kanina, negative pa rin. Ang malungkot na sagot nito. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay sobra din ang pangamba ko na baka hindi kami magkaanak ni Lizelle. Bilang isang lalaki ay nangangarap din ako na maging isang ama. Tumingin ako dito at hindi na lamang ako umimik at marahil ay napagod na rin ako sa pagsagot. Kaya okay lang ang lahat kahit na ang totoo ay hindi. Matulog na lang tayo. Wala na akong magagawa, ganun talaga. Ang madiin kong sabi sa kanya. Ewan ko ba, Papa Dudut, pero pareho namang okay ang naging resulta ng check-up namin. Ang sabi lagi ng doktor ay nahihirapan lang daw talagang mag-conceive si Lizelle dahil sa stress. Miga na ako, Papa Dudut. Napansin ni Lizelle ang biglang pag-iiba ng mood ko. Tumabi siya sa akin at niyakap ako pero tinalikuran ko lang siya at piniglas ang kanyang pagkakayakap sa akin. Narinig ko ang mahinang pagluha niya. Pero hindi ko na ito pinansin pa habang tumatagal kasi, Papa Dudut, ay nawala na ang aking pag-asang maibibigay ni Lizelle ang aking pinapangarap. Paano ka nga ba lalaban? Kung alam mong wala ka nang nakikitang pag-asa. Nagsimula akong manlamig sa aming pagsasama. Gabing-gabi na ako kung umuwi at maaabutan ko lang si Lizelle na nakatulog sa sofa. Pagising ko naman ay makikita ko naman siyang naghahanda para sa almusal pero pinipili ko na lamang na huwag kumain. Isang gabi ay nakita ko si Papa na napaihi na lamang sa kanyang saluwal. Pagod na pagod ako noon sa trabaho at lasing ako, Papa Dudut, kaya naman nainis ako kay Lizelle. Kita ko siya sa kwarto na nasa bandang 2:00 na yon ng madaling araw at nasa kasarapan ng tulog ang aking asawa. Pero imbes na hayaan siya ay binulabog ko ito sa kanyang pagkakatulog. Lizelle, ano ba? Bakit hindi mo binabantayan si Papa? Hindi mo ba alam na mabaho na ang kanyang kwarto dahil sa pag-ihi niya? Ang sigaw ko sa kanya. Mainit ang aking ulo dahil na rin sa nakainom ako. Mahal, sorry, nakatulog ako. Pinauwi ko muna si Ate Mercy, may sakit daw yung apo niya. Kaya ako na muna ang gumawa ng lahat ngayon sa bahay. Pasensya ka na, mahal. Napagod lang kasi ako Ang mahinahong sagot niya sa akin. Pero imbes na pakinggan ko siya ay pinagdabugan ko ito nang batuhin ko siya ng aking jacket. Nakita ko nangingilid na luha nito pero hinayaan ko lamang. Napupuno na ako ng inis. Hindi ko hinihingi ang paliwanag mo. Ang sinasabi ko lang, alagaan mo si Papa. Napakaliit na bagay lang yan, Lizelle. Hindi mo pa magawa-gawa. Anong klaseng asawa ka? Ang sabi ko dito na may malakas na tinig. Nakita ko ang pagpunas nito sa kanyang mga mata. Pasensya ka na, mahal. Napagod lang talaga ako Ang sabi niya sa akin. Napagod? Lizelle naman. Huwag mong sabihin na hindi ka pasanay sa mga gawaing bahay Pinagdaanan mo naman yan dati Hindi ka nagbuhay prinsesa noon. Ngayon mo lang naranasan yan kaya tigilan mo ako, Lizelle. Pagod ako. Ang galit na sabi ko rito. Hindi ko alam, Papa Dudut, kung ano nga ba ang pinanggagalingan ng lahat ng sinasabi ko. Ang alam ko lang ay galit ako. Mahal, sorry. Maikling sagot nito. Tama na yung sorry mo. Puntahan mo si Papa at palitan mo ng damit. Pag nagkasakit pa yan, problema ko na naman yan. Wala ka namang naitutulong sa akin Muli kong giit sa kanya. Wala na akong kahit na anong salitang narinig pa kay Lizelle. Agad na itong pumunta, Papa Dudut, sa kwarto ni Papa. Hindi ako nakakaramdam ng pagsisisi sa mga nasabi ko sa kanya. Mabait pa nga ako kung tutuusin dahil hindi ko siya iniiwan kahit na hindi niya maibigay sa akin ang gusto ko. Hindi lang pag-iinom ang naging bisyo ko, Papa Dudut. Dahil nahumaling na nga ako sa alindog ng ibang babae. Wala na akong pakialam sa kahit na ano, basta ang gusto ko ay maging masaya ang buhay ko. Napuno ako ng galit sa aking puso, Papa Dudut. At alam ko na alam niya kung ano ang dahilan. Maraming beses ko na siyang sinaktan pero ni minsan ay wala pa akong narinig na kahit na anong panunumbat galing sa kanya. Nang akala ko ay si Papa lang ang magiging problema, Papa Dudut, pero mali pala. Dumating ang hindi inaasahan. Pagkalipas ng halos 6 na buwan na pagsasama ni Jenny at ng kanyang asawa ay nalaman ko na sinasaktan pala siya ng kanyang asawa.
Linggo noon, mga bandang 10:00 ng gabi nang makatanggap ako ng tawag sa kanya. "Kuya, uuwi na muna ako dyan. Ayoko na rito." Umiiyak na sabi ng aking kapatid na si Jenny. "Ha? Bakit? Anong nangyari?" Pag-aalalang tanong ko dito. "Kuya, hindi ko na kayang pananakit sa akin ng asawa ko. Gusto ko nang makipaghiwalay sa kanya." Ang sabi ni Jenny na humahagulhol na. "Papakulong ko yung walang hiyang yan." Ang galit na sabi ko kay Jenny. "Kuya, hindi, hayaan na natin siya. Basta ayoko na rito, please kuya." Ang sabi naman ni Jenny. "O sige, susunduin na kita dyan ngayon din. Maghanda ka na." Ang sagot ko naman sa kanya. "Kuya, hindi na. Bukas na lang, gabi na rin eh. Huwag mo na akong sunduin. Ako na lang ang pupunta dyan." Ang sabi naman nito. Agad naman akong pumayag sa kagustuhan ni Jenny. Sa totoo lang ay para bang nahihirapan ako sa sitwasyon namin ngayon. Kung nandito lang si mama, sigurado ako na alam niya kung ano ang gagawin. "Lisel, pakiayos na lang ang tulugan ni Jenny dahil bukas na bukas. Ito na muna siya." Ang utos ko sa asawa ko na si Lisel nang makita ko siyang nagdidilig sa aming hardin. "O sige mahal, ako nang bahala. Kumain ka na ba? Mas maganda kumain ka muna bago ka pumasok sa trabaho mo." Ang malambing na sabi nito sa akin. "Hindi na. Wala akong gana at saka malilate na rin ako eh. Basta yung pinapagawa ko, huwag mo kakalimutan." Ang sabi ko dito na para bang hindi ko asawa. Ramdam ko ang lungkot na bumabalot kay Lisel pero nagkibit balikat lamang ako. Sa tuwing gabi, nasa bar ako at iba't ibang babae ang nakakatabi ko at ni minsan nga papadudot ay hindi sumagi sa isipan ko na may asawa ko. "Hindi mo ba mahal ang asawa mo?" Ang tanong sa akin ng isang babae na nakasama ko sa bar. Halos makita ng kanyang buong kaluluwa sa kanyang kasuotan habang ito ay nakakbay sa akin. "Ewan ko basta wala na akong amor sa kanya." Ang sagot ko sa babaeng yon. Siguro hindi maalaga at hindi malambing katulad ko." Ang pangaasar pa niya. Habang humahaplo sa mukha ko gamit ang kanyang mga daliri na may mahahabang kuko. Naisip ko tuloy na wala sa kahit na anuman na kanyang nabanggit ang dahilan kung bakit ako nanlamig sa asawa ko. "Gusto mo bang ibigay ko sa iyo ang hindi niya magawa para sa iyo?" Ang tanong nito na punong-puno ng pang-aakit. Umayag ako sa kanyang kagustuhan at nagsagupaan ng init ng aming katawan. Alam kong mali yon papadudot dahil may asawa ako pero kasalanan ko ba na nahanap ko sa iba ang kaligayahang hindi ko makita kay Lisel. Nang dumating si Jenny sa bahay ay para bang nabuhayan ako ng loob. Aaminin kong namiss ko ang aking kapatid at naging maayos naman ang pamamalagi niya doon at may nakakasama na rin si Papa sa bahay. Pagkaganoon pa man ay patuloy ako sa aking pambababae. Masaya pala ang bawal papadudot. Gabi-gabi ay naaabutan ko si Lisel na nakahiga sa sofa at matyagang naghihintay sa akin. At makikita ko din ang pagkain na lagi niyang inihahanda para sa akin na may kasama pang love letter. Ewan ko ba kung bakit hindi ito mapagod sa kakasulat ng love letter sa akin kahit ang laman lang naman ito ay kung gaano niya ako kamahal. Isang araw nang maaga kung makauwi sa bahay ay hindi ko naabutan si Lisel. "Jenny, asan ang ate mo?" Ang tanong ko sa aking kapatid. Oo nga pala kuya. Nakalimutan kong sabihin pumunta kina Tita Mercy. Nagkasakit daw kasi si Bernard eh. Hinahanap ang ate niya. Hindi na siya nakapagpaalam kasi maaga daw na umalis. At saka nagmamadali na rin siya kuya." Ang paliwanag ni Jenny sa akin. Galit na galit ako noon papadudot. Kaya pagdating nito ay nakatikim siya ng masakit na salita galing sa akin. At ng malalakas na tadyak at sampal. "Kuya tama na. Anong ginagawa mo kay ate?" Ang sigaw ng aking kapatid na si Jenny. "Huwag ka makialam dito Jenny. Puntahan mo na si Papa." Ang galit na sabi ko sa kanya. "Pero kuya, mali ang ginagawa mo." Ang sabi nito sa akin. "Hayaan mo na ang kuya mo. Mag-uusap lang kami." "Sige na Jenny, huwag ka na mag-alala." Ang sabi ni Lisel sa aking kapatid. Hindi niya pinaramdam na takot siya sa akin. Kahit halos maiyak na siya sa ginawa kong pananakit sa kanya. "Saan ka nang galing ha? Siguro nang lalalaki ka no? Walang yakang babae ka?" Ang sabi ko kay Lisel sabay sampal sa kanya. "June, bakit ka ba nagkakaganyan sa akin ha? May ginagawa ba akong mali?"
Sabihin mo sa akin, June, nang maintindihan ko kung bakit. Ang naiiyak na tanong nito. Aba, at sumasagot ka pa talaga ha? Tandaan mo, asawa kita, kaya gagawin ko kung anong gusto ko. Ang pagdidiin na sabi ko sa kanya. Oo nga, June, asawa mo ako. Pero hindi ko na maramdaman ngayon. Oo, alam ko na kaya ka nagkakaganyan dahil sa hindi kita mabigyan ng anak. Pero June, andito ako. Hindi pa ba sapat yung sa ngayon? Ang sabi naman nito habang umiiyak na. Nagsisisi ako na pinakasalan kita. Kung sana noon pa lang nalaman ko na. Ang sabi ko dito. Pero June, ang sabi mo hindi ba maghihintay ka? Sabi mo susubukan pa rin natin. Nangako ka, June, nangako ka. Ang sabi naman nito. Lizelle, tama na. Pagod na ako. Ayoko na. Ang sabi ko dito. Pagod ka na ba, June? Hindi mo na ba ako mahal? Ang muling tanong ni Lizelle. Hindi ko na pinag-isipan kung ano ang isasagot ko dahil sigurado naman ako. Hindi na. Maikli at galit kong sabi sa kanya. Iyak siya ng iyak, Papa Dudut. Nakita ko din ang namumulan niyang mukha dahil sa lakas ng pagkakasampal ko. Hinintay ko kung anong magiging sagot niya pero wala ni isang salita ang narinig ko dito. Bukas, uuwi na tayo sa bahay. Ayaw kong makita nila Jenny at lalo na ni Papa na nag-aaway tayo. Ang sabi ko sa kanya. Sige June, pero pwede bang doon na lang muna ako kila Mama? May mga nakita kasi akong umaaligid sa bahay natin bago pa man tayo lumipat dito kila Papa. Ang sabi nito sa akin. Hindi pwede, babalik tayo sa bahay natin at hindi ka uuwi sa inyo. Maghahanap ako ng makakasama mo sa bahay. Ang sabi ko sa kanya. Hindi na ito nagsalita pa. Pumunta na ng kama at humiga. Doon natapos ang aming pagtatalo. Alam kong mali pero ginawa ko ang lahat kung ano ang sinisigaw ng aking puso. Ngunit sa paraan bang yon ay maayos pa namin ang aming relasyon? Paano maibabalik ang aming masayang pagmamahalan? Sa ngayon ay hindi ko alam kung ano ang tunay na kasagutan. Pauwi na ako noon, Papa Dudut, galing sa bar at kasama ang iba't ibang babae. Nang makita ko sa aking sasakyan ang isang sulat. Noong una ay hindi ko ito pinansin pero may kung ano sa aking puso ang naguudyok na basahin ko ang sulat na galing kay Lizelle. Dear Mahal, hindi ko alam kung kailan mo ito mababasa pero nagbaka sakali na rin akong sumulat sa iyo. Mahal, naalala mo pa ba ang unang araw mo kong nakita? Nung nagkabanggaan tayo sa may library? Akala mo nagkataon lang yon pero ang totoo June, sinadya ko ang lahat ng nangyari. Noon pa man ay gusto na kita. Lagi kitang inaabangan sa may koridor ng engineering building kahit sa kabilang dako pa ang classroom namin. Sa katunayan ay planado ko ang lahat ng ginawa ko. Bago mo pa man magustuhan si Cheska, una na akong humanga sa'yo. Pero noong malaman ko na may iba kang gusto, nalungkot ako pero muli akong nabuhayan nang malaman ko na may boyfriend na pala si Cheska. Nakita kita noon na may dalang tsokolate at excited na pumasok. Alam kong aamin ka na kay Cheska noon pero nang makita ko na nakasama ni Cheska ang boyfriend niya, ginawa kong pigilan ang pag-amin mo dito. Oo, masama na kung masama pero nang banggain kita ay nakita ko kagad ang love letter mo para sa kanya. Pinili kong kunin at basahin. Nakaramdam ako ng inggit kay Cheska. Ang sabi ko, mamahalin din ako ng isang tulad mo. Nagpalipat ako ng ibang subject para maging kaklase kita at nagbunga nga ang lahat dahil ngayon ay minahal mo na ako. Nakakalungkot lang dahil alam kong hindi na ito gaya ng dati. Gustuhin ko mang ibalik ang panahon kung sana'y mahal mo pa ako ay hindi na maaari. Sorry June, kung hindi ko maibigay ang pinapangarap mong pamilya. Sorry June dahil kasalanan ko ang lahat kung bakit tayo umabot sa ganito. Tama ang sabi mo na kailangan na nating tapusin kung ano ang meron sa atin. Mahal kita June, mahal na mahal, kaya naman pinapalayan na kita. Masakit mang malaman na hindi ako makapagbibigay ng kaligayahan mo pero tatanggapin ko ang lahat. Kung ang ibig sabihin nito ay ang katuparan ng iyong pinapangarap na pamilya. Ganon naman talaga siguro ang nagmamahal. Hahayaan mong maging maligaya ang taong mahal mo kahit na wala siya sa piling mo. June, mahal kita at wala akong iba pang hihilingin kundi ang matagpuan mo ang tunay na magpapaligaya sa iyong puso. Love, Lizelle.
Papadudot, pagkatapos kong basahin ang lahat ng iyon ay halos maluwa ang puso ko. Nasing tigas na ng bato. Inisip kong kailangan kong bumawi. Pero mukhang huli na ang lahat para sa amin ni Lizelle. Nakita ko na nakailang tawag pala si Papa sa akin. Nagmamadali akong umuwi, Papadudot, mga bandang 12:00 na yon ng hating gabi. Nang makarating ako sa bahay ay walang tao. Kaya nag-text ako kay Jenny at ang sabi lang nito ay umuwi na daw ako sa bahay namin ni Lizelle. Ilang sandali pa nga ay nakarating na ako sa bahay, ngunit napansin ko ang madaming tao. May mga pulis at ambulansya. Nasaksak si Lizelle ng mga magnanakaw na nanloob sa aming bahay. Ito pala ang lalaking tinutukoy niya na umaaligid sa bahay namin. Ang tanga ko, Papadudot, dahil hinayaan ko lang na mangyari ito. Habang nagpapakasaya ako kasama ang mga babaeng yon ay nahihirapan na pala ang asawa ko dito. Hawak ko ang kamay niya habang nakasakay sa ambulansya. Wala siyang malay at duguan. Ang tanging nasambit ko lamang ay ang dasal nang sa ganoon ay mabigyan pa ako ng Diyos ng pagkakataon na maitama pa ang lahat ng aking maling nagawa sa tanging taong nagpakita at nagparamdam sa akin ng tunay na pagmamahal. Makalipas man ang mahabang panahon, Papadudot, ay hindi ko pa rin makalimutan ang mga bagay na nangyari sa aming dalawa ni Lizelle. Yung akala mong hindi mangyayari sa tunay na buhay ay ikaw mismo ang makakaranas. Totoong walang kasing sarap kapag nalagpasan mo ang lahat ng iyon. Totoo nga na malalaman mo lang ang importansya ng isang tao kapag nawala ito sa'yo. Kaya huwag mong hahayaan na pagsisihan mo lang ang lahat ng ito. Papa, tulungan mo nga akong gawin yung kadena ng bisikleta ko. Natanggal kasi, hindi tuloy ako makapaglaro. Ang tawag sa akin ng aking 14 anyos na anak na si Terence. Nakita ko ang maduming damit nito. Ano ba naman yan, anak? Pag nandito ang mama mo, siguradong pagagalitan ka niya. Ang sabi ko naman dito. Hep hep, ano yung mga naririnig ko dyan, ha? Na maduming damit at paglalabahin ako. Ang tanong ng nakangiti kong asawa na si Lizelle. Tama kayo mga kabarangay, dahil sa dasal ay isang milagrong muli ang nagdugtong sa buhay ng aking asawa. At hindi lang yon, dahil pagkatapos ng mahigit 10 taon na paghihintay ay binayayaan kami ng isang anghel na si Terence Angelo. Si Papa kasi ang ingay-ingay po. Narinig tuloy ni Mama ang panunumbat ng anak ko sa akin habang ito ay nakangiti. Kayo talagang mag-ama ang magkakuntsaba, no? Ang sabi ng asawa ko na si Lizelle, sabay kiliti sa aming dalawa ng anak ko. Wala na akong ibang mahihiling pa, Papadudot. Naging masamang tao man ako dati ay hindi naging dahilan yon para hindi ako patawarin ng Diyos at pagpalain ng ganito. Nagpapasalamat din ako sa aking asawa na si Lizelle. Maraming beses man siyang nasaktan ko, pero mas marami ang kanyang naging dahilan para manatili sa aking piling at mahalin ako ng buong buo. Naging routine ko na ang pagsusulat ng love letter ko para sa kanya, Papadudot, na para bang araw-araw ay nililigawan ko pa rin siya. Kaya naman nawili din akong ibahagi ang aking kwento sa Barangay LS at sa Barangay Love Stories na aming napapakinggan sa Las Piñas. Maraming salamat, Papadudot, sa pagpili ng aming kwento ng aking asawang si Lizelle. Bago ko po tapusin ang aking liham, Papadudot, ay nais ko sanang iparating sa aking asawa na si Lizelle na mahal ko siya higit pa sa aking buhay. Ang inyong kabarangay, Junmar. Naway maging inspirasyon sana ito sa mga lalaking katulad ni Junmar na minsang nagkamali, mga kabarangay, na sana ipahalaga natin ang importansya ng isang babae. Ano man ang kulang sa kanya, iparamdam natin sa kanila na hindi makukumpleto ang buhay ng isang lalaki kung wala ang isang mabuting babae na magmamahal sa kanya. Dahil ang tunay na lalaki ay marunong rumispeto at magmahal sa isang babae. Ang liham kasaysayan ni Junmar ay isinalin para sa radyo ni Marie Eden Soriano na may titulong Babae. Ang 2017 version naman ng Alaala ay inawit ni Joe Perril at ni JB Ramos. Sa patnubay ni Maestro Jimmy Jurado. Ako po si Papadudot sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories #1.